Mga mensahe mula sa dilim. Si Jonas, isang 17 anyos na high school student, ay kilala sa kanilang barangay bilang laging nakatutok sa cellphone. Isang gabi habang mag-isa sa kanyang kwarto at naglalaro ng mobile games, biglang umilaw ang phone niya. Walang signal ngunit may bagong text. Unknown number. Naririnig mo ba ako? Akala ni Jonas ay prank lang ng isa sa mga kaklase niya, kaya sinagot niya. Sino ka? Sumagot agad. Nasa likod mo. Napatingin siya pero wala naman. Natawa na lang siya at nagpatuloy sa laro. Ngunit maya-maya bumalik ulit ang mensahe. Unknown number. Ang lamig dito. Matagal na kitang hinihintay. Hindi na siya natawa. Pinindot niya ang call para malaman kung sino ito. Ngunit imbes na normal na ringtone, may narinig siyang mabagal na paghinga at tunog ng lupa na tila hinuhukay. Kinabukasan paulit-ulit na siyang tinatawagan ng parehong numero. Sa bawat tawag, mas malinaw niyang naririnig ang boses na tila nabubulok, paos, at may halong pighati. Unknown number. Sumama ka na. May lugar para sa'yo rito. Hindi na mapakali si Jonas. Kinausap niya ang kaibigan niyang si Marco at ipinakita ang mga mensahe. Sinubukan ni Marco na tawagan ang numero, pero lumabas lang sa screen. Number does not exist. Gabi ng ika-5 araw, muling may dumating na text. Huwag ka nang magtago. Nakalabas na ako. Sa mismong oras na yon, nag-brownout sa kanilang barangay. Tanging liwanag mula sa buwan ang sumisinag sa kwarto ni Jonas. May narinig siyang mabigat na yabag sa labas ng kanyang bintana. Kinabukasan, hindi na nakita si Jonas. Ang kama niya ay basa ng putik at may markang parang hinila siya papalabas. Ayon sa mga nakakita sa kanya bago siya mawala, may hawak daw siyang cellphone at nakangiti habang papalayo sa madilim na bahagi ng sementeryo. Hanggang ngayon, paminsan-minsan, may mga kabataan sa kanilang lugar na nakakatanggap ng mensahe mula sa parehong numero. Naririnig mo ba ako?